Opisyal nang naupo si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang bagong hepe ng Philippine National Police kapalit ni Police General Nicolas Torre III. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi naging madali ang desisyong ito ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero kinakailangan ang detalye sa report ni Ryan Lesiges. Pursuant to General Orders Number NSQ-GO-DES 2025-4309, National Headquarters, Philippine National Police, dated August 26, 2025. Sinibak sa pwesto si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kinumpirma yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang pumirma sa kautusan epektibo agad ang pag-alis kay Torre na tumagal lamang ng mahigit 2 buwan sa pwesto. Pero pinatitiyak ang maayos na turnover ng mga dokumento at mahalagang impormasyon sa tanggapan ng pinakamataas na opisyal ng PNP, ang dating number 2 in command na ipinatapon ni Torre bilang Area Police Commander sa Western Mindanao na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang itinalagang OIC Chief PNP. Okay, the Philippine National Police is a dynamic organization. We are covered by orders, we are covered by policies. As a fine Filipino public servant na minsan ay isang sundalo, susunod lang tayo kung ano ang ibibigay na utos, especially this is a general order. Ilang oras matapos kumpirmahin ang pagkakasibak sa pwesto kay Torre, pinangunahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang Assumption of Command Ceremony para kay Nartates. Ayon kay Remulla, walang nilabag na batas, wala ding criminal case at kasong administratibo si Torre. Sabi ni Remulla, mahirap ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin sa pwesto si Torre bilang Chief PNP. Pero kinakailangan ito. Nais kasi ng Pangulo na matiyak na isang direksyon lang ang national security apparatus ng pamahalaan. Kaugnay nito, dapat maganda ang relasyon ng NAPOLCOM at PNP at dapat masunod ang batas. Nilinaw niya rin na walang banghid politika ang pag-alis sa pwesto kay Torre. That is precisely why we are doing this, because we want to take politics out of the equation. When you have issues arising, you must resolve it according to the rules of the institution, and that's what we are doing. This is not a popularity contest. This is a question of maintaining the integrity of the institution. Nilinaw din ni Remulla na wala silang hidwaan ng dating PNP chief. Remember, I only entered the SILG last October, and that's the first time I met him. And from then till now, our relationship has, I would care to say that it is stellar. Samantala, sinabi naman ni Remulla na kinukonsidera ng Pangulo na bigyan ng ibang pwesto sa pamahalaan si Torre. Because the President still believes in his capacity, in his organizational strength, in his vast experience in the service. So the President believes that he can be of use in other positions critical to the nation's development. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Nartates Jr. na ipagpapatuloy niya ang mga reforma sa hanin ng PNP. Kabilang na dito ang pagpapatupad ng 5 minutes response time para sa lahat ng tawag ng saklolo. Si Nartates na tubong Santa Ilocos Sur ay miyembro ng Philippine Military Academy Tanglao Diwa Class of 1992. Bago may talaga sa pinakamataas na posisyon sa PNP, nagsilbi siyang Police Area Commander sa Western Mindanao. Naging top 2 din si Nartates o Deputy Chief for Administration ng PNP, dating Director ng National Capital Region Police Office, Directorate for Intelligence at Directorate for Controllership. Pinamunuan din niya ang Police Regional Office 4A at naging Director ng Finance Service sa PNP National Headquarters. Sa mahabang karera sa serbisyo publiko, nagsimula rin siya bilang Senior Superintendent sa Ilocos Norte Provincial Police Office. Simula June 5, 2025, may natitira pang 1 taon at 9 na buwan si Nartates bago ang kanyang nakatakdang pagre-retiro sa Marso 2027. Sa isinagawang Assumption of Command dito sa Campo Crame, no-show na ang dating hepe ng pambansang pulisya. Sa ngayon, may option si Torre ng early retirement. Kung hindi, mananatili ang 4-star rank sa kanya habang siya ay nasa ilalim ng Office of the Chief PNP o di naman kaya sa Personnel Holding and Accounting Unit o PHAW. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.